Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 27. Sebastian, okay na yan. Kalimutan mo na ang nakaraan. Huminga ako ng malalim at sinabing dahil nasaktan din ako, pero ayoko nang mabuhay sa nakaraan, at hayaang sirain ng nakaraan ang buhay namin. Ilang taon akong hindi makamove on sa pagkamatay ni Janos, pero after spending time with Sebastian and Gabriel, dahan-dahan akong nakamove on. Pero kahit anong mangyari mananatili pa rin si Janos sa puso ko habang buhay. Mark, you're coming to go and ask her. Balita ko magbabakasyon daw sila ni Lolo, biglang tumingin si Sebastian kay Mark at nagtanong. Naghintay ng ilang sandali si Mark at tumango. Okay, tumango si Mark kay Sebastian at sinabi. Pagkatapos mag-almusal ay pinakiusapan ko si Gwen na alagaan si Gabriel habang wala ako. Masaya siyang sumang-ayon sa akin at sinabing siya na ang bahala sa kanya. Pagpasok namin sa looban ng pamilya Madrigal. Ito ang unang beses na bumisita ako dito. Bumaba si Sebastian sa sasakyan at pumunta sa gilid ko habang pinagbuksan ako ng pinto. Tapos pumasok na kami sa bahay dahil late na si Mark. Darating daw siya after dealing with something important. Young master, oh my God. I finally saw you. Lumapit ang isang matandang babae at sumalubong kay Sebastian na puno ng luha ang mukha. Umiti si Sebastian sa kanya at tumango. Then her eyes fell on me at mas lumakas ang ngiti niya. Napakagandang binibini, maligayang pagdating sa bahay. She was honest at kitang-kita ko sa kanya na talagang masaya siyang makita ako. Umiti ako sa kanya at tumango habang nakatingin sa tiyan ko. I see, young lady is pregnant. Umiti siya sa akin at muling napuno ng luha ang mga mata niya. Nandito ba si Lola? Tanong ni Sebastian na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Then she slowly nodded at him and let us in. Pagpasok namin sa bahay, nakita namin ang lola ni Sebastian na nagbabasa ng dyaryo habang nakaupo sa malaking sofa. Tumingin siya sa direksyon namin at nagulat siya nang makita niya si Sebastian, saka bumagsak ang tingin niya sa akin at sa tabi ng tiyan ko. Ang mga mata niya ay may galit sa akin gaya ng dati. Hindi siya ang dapat magalit, ako ang dapat nagalit sa bloody woman na ito. Bakit nandito itong cheap na babae? Tinapon niya ang hawak niyang dyaryo at tumayo. Sino ang cheap? Ikaw ang cheap na babae dito, she is the young madam of the Madrigal family. Ngumisi si Sebastian sa kanya at inakbayan ako. You got this little bitch pregnant again. No wonder, why your brain is dead. Napatingin siya sa tiyan ko nang may naiinis na mukha at sinabi. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang ekspresyon niya. Hindi ba ako nagdadala ng sarili niyang apo? Bakit ganyan siya makatingin sa akin? You're the bitch here. If you dare to say one more word, I'll chop your dirty mouth. Galit na galit ang boses ni Sebastian kaya napatikom ito ng bibig. Where's Grandpa? Tumingon si Sebastian at tinanong ang matandang babae na nag-welcome sa amin noong dumating. Tumingin siya saglit sa lola ni Sebastian at sumagot. Nasa study room si Old Master. Magalang na wika nito at ngumiti kay Sebastian. Tell him that I'm here, and I have to talk about something. Tumango ang matandang babae at umakyat sa taas. Pagkatapos ay dinala ako ni Sebastian sa sofa at inalalayan akong maupo. Pagkatapos noon ay umupo siya sa tabi ko habang pinagmamasdan ang galit na mukha ng kanyang lola. Sebastian, how dare you act like this in front of your elders? She asked Sebastian while looking at me and clenching her fists. Manahimik ka babae, matanda. A woman like you don't even deserve to be in this family. Boring na sumandal si Sebastian sa sofa sabay haplos sa tiyan ko. Galit na galit siya. Sebastian, o Alexa andito na din.
Narinig namin ang boses ng lolo ni Sebastian, at napatingin kami nang nakangiti itong papunta sa amin. Tumayo si Sebastian sa sofa at tinulungan akong makatayo habang umiling si lolo. "Wag na, nakikita ko namang buntis ang asawa mo. Kaya wag mo siyang papagudin." Umiti siya at umupo sa tabi namin. Umiti lang si Sebastian at tumango sa kanya. "So how are you feeling, Alexa?" Nakangiting tanong sa akin ni lolo. Umiti ako pabalik sa kanya. "Okay lang po," simpleng sabi ko habang tumango siya sa akin. "Oh lolo, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi Alexa ang pangalan niya. Siya si Marian Mondragon. Natatandaan mo ba siya?" Sabi ni Sebastian habang nakatingin kay lola. I saw the way she stiffened and looked at me. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Sebastian? Paanong ang isang babaeng tulad niya ay naging young lady ng pamilya Mondragon?" Mabilis siyang nagsalita na may nakakainis na mukha. "Bakit ang hirap paniwalaan na buhay pa siya? At hindi mo sinasadyang ginawa siyang surrogate ko?" Bakas sa mukha ni Sebastian ang masamang ngisi habang sinasabi iyon. Biglang tumingin sa kanya ang lolo ni Sebastian na may nagtatanong na tingin. "Sebastian, what are you talking about?" Nagsimula na siyang umarte na parang inosenteng babae. "Evil bitch. You know what I'm talking about. You helped someone to destroy the whole Mondragon family," sigaw ni Sebastian habang namumula ang mata. "Sebastian." Mabilis ko siyang hinawakan sa kamay at pinigilan dahil nawawala na siya sa katinoan. "Grace, ano yun?" Tanong ni lolo na may kalmadong tono pero nanginginig siya. Deep inside of me, I really felt happy because she deserves it sa lahat ng ginawa niya. "I don't know what he is talking about," sabi niya sabay upo sa tabi ni lolo. Then her eyes fell on me na parang may hinahanap, pero maya-maya bumaling ang tingin na yun kay Sebastian. Alam mo ang lahat. Bakit nila siya kinidnap? She was just a kid and also Janos, he was a baby," sabi ni Sebastian habang nakatingin sa baba si lola. "At una sa lahat, anong nangyari sa mommy ko? 4 months pregnant siya that time." Nasaktan si Sebastian. Nasaktan talaga dahil sa ginawa niya at syempre, mommy niya ito at hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makita siya. Namatay si Christina sa isang aksidente, Sebastian. Napakaliit mo at wala kang maalala. Bumuntong hininga si lolo na may pag-aalalang tingin, at tumingin kay Sebastian pero umiling lang si Sebastian. "No, she was murdered," sabi niya habang diretsyong nakatitig sa mga mata ng lola niya. Nakita ko ang pagkabalisa niya at natakot siya. Dapat siyang matakot dahil sa lahat ng ginawa niya sa lahat. Malinaw na ginawa kang baliw ng babaeng ito, Sebastian. "Please hiwalayan mo na siya agad." Sabi niya. "Bakit ba lagi niya akong sinisisi? Ano bang nagawa ko sa kanya simula bata pa ako? Anong ginawa ko sa'yo? Sinira mo lang ang buhay ko at ang pamilya ko." Sabi ko habang nakatingin sa akin at ngumisi pero mabilis na napawi ang ngisi na yon. Kumabog ng husto ang puso ko sa galit pero pinilit kong ibalik ang nararamdaman ko dahil buntis ako, at makakaapekto ang emosyon ko sa baby ko. "Totoo ba ito, Grace?" Tanong ni lolo habang nakatingin sa amin at umiling. Nagde-deny pa rin. "She's not the Mondragon family's daughter. How can you say something crazy like that?" Mababaliw si Mark kapag narinig niyang nagbubuga ka ng kalokohan, sabi niya habang nakakunot ang noo niya kay Sebastian. "Hindi mababaliw si Mark, papatayin ka lang niya sa ginawa mo." "Sige, sandali lang," sabi ni Sebastian habang nakasandal sa sofa. "Tita Sally, may ubas ba tayo dito?" biglang sigaw ni Sebastian. Tapos mabilis na lumapit sa kanya ang matandang babae na iyon at tuwang-tuwa na tumango. "Ginagawa ko iyon, young master. Naalala ko na gusto mo yon," sabi niya habang nakangiti kay Sebastian. Ganito na ba siya kasaya na makita si Sebastian at nandito siya? "Oo, dalhin mo dito para sa young lady. She likes it more than I do," kinurot ni Sebastian yung pisngi ko at nakangiting sabi. Umiti din ako sa kanya at tumingin sa tita na yon. "Hintayin mo ako, young lady." Nakangiting muli siyang tumakbo papasok ng bahay. Napakaamo niyang babae, kabaligtaran ng babaeng nakaupo sa harapan ko. "Lolo, it's been years," narinig ko ang boses ni Mark pagpasok niya sa bahay. Tiningnan siya ni lolo na may pagtataka sa mukha, at biglang naging ngiti ang mukha na yon. "Mark, you finally came here." Mabilis na tumayo si lolo at niyakap si Mark. Habang nakaupo sina Mark at lolo,
Pasimple kong ibinaling ang mukha ko at tiningnan ang lola ni Sebastian, at nakita kong pinagpapawisan siya. Natatakot ngayon. Pinakasalan ng apo mo ang kapatid ko nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Paano mo siya paparusahan para sa ganun lolo? Pang-aasar ni Mark habang nakangiti sa amin ni lolo. So this is our stubborn young lady. Nagbago ka na talaga, tumingin sa akin si lolo at ngumiti. Ano? Matigas ang ulo. Ako. Hindi ako matigas ang ulo, sabi ko habang tumawa siya ng malakas. You were. Don't you think, Sebastian? Tanong ni lolo kay Sebastian habang nakatingin sa akin si Sebastian at tumango. Talaga, paano kaya niya, lolo? Bakit hindi mo kami tulungang mahanap ang katotohanan tungkol sa pagkidnap kay Marian at ng aking nakababatang kapatid? I bet your wife know it. Sabi ni Mark habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Mark. I don't think she's your sister, sabi niya habang nakatingin sa malayo sa amin. Bakit gusto pa niyang patunayan na hindi niya ako kapatid? You can tell lies, but DNA will never lie. She has totally the same blood as me and my father. How can you lie after everything you've done to us? Alam niyang nawawala na ng kalmado si Mark habang nagsasalita. Grace, magsabi ka ng totoo. I don't think they are lying. Biglang sumigaw si lolo habang hinihingal sa galit na boses nito. Naluluha ang mga mata niya kaya napabuntong hininga siya at tumingin sa amin. Oo, nakatulong ako. Simpleng sabi niya habang nakatingin sa akin, but yet her eyes were filled with hatred towards me. Tumulong ka, bakit? Lalong lumakas ang boses ni lolo habang hinahampas ang coffee table sa harapan niya. Magkamukha siya kapag galit si Sebastian. Because I hate and because of you, sigaw niya at tumingin kay lolo. Dahil sa akin. Ano bang nagawa ko? Nakita ko kung paano nag-igting ang mga panga ni lolo dahil sa galit. Malinaw na karapat-dapat ang babaeng ito. You think, I don't know that you still love her. It was always her. Kahit may mahal siyang ibang lalaki, palagi mo siyang minahal. So I hate this Mondragon family and it was all your fault. You are still keeping her pictures with you in your study room. What about me? I am your wife, not that dead woman. It's been more than 30 years but still you love her. Sino ang pinag-uusapan nila? Isang babae. Grace, shut your mouth. Natakpan ng galit ang mga mata ni lolo habang nakatingin sa kanya. Bakit siya nagagalit ng ganito? I hate this family, sabi niya habang nakatitig sa akin at kay Mark. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede mong saktan ang mga bata sa pamilya nila. Ano yun? Grace, wag ka nang magsinungaling. Namula ang mata niya habang nakatingin kay lolo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mahal mo pa rin siya kahit iniwan ka na niya. Tumingin si lolo na may labis na kalungkutan sa mukha at nagpakawala siya ng malalim na hininga. Hindi niya ako iniwan. May lung cancer siya kaya kailangan na niyang umalis. Wika niya sa mahinang boses at bumuntong hininga. See, you still love her. You treated me but never loved. All you did is love that dead woman. Pinunasan niya ang luha niya at sinabi, oo, mahal ko siya, ano? Huwag mo na lang subukang tumakas sa ginawa mo. Evil woman ka kahit noong bata ka pa. Akala mo hindi ko alam na pinapunta mo si Carla sa higaan ng ibang lalaki pagkatapos magdroga. Siya, Carla, sino yun? Napatingin ako kay lolo at natatakpan ng parehong sakit at puot ang kanyang mga mata. Carla, kapatid ng lolo ko. Naguguluhan na tanong ni Mark habang tumango si lolo sa kanya. Oo, tumingin si lolo kay Mark at tumango. Wala akong maalala o kahit na sino tungkol sa tunay kong pamilya. Bakit hindi ko na lang maibalik ang alaala ko? Alam mo na, paano? Tanong niya na may nanginginig na boses pati na rin ang katawan niya. Siyempre nahanap ko ito dahil hindi man loloko si Carla at kilala ko siya higit kanino. Iniwan niya ako dahil sa iyo at sa mga kasamaan mo. Pinapunta mo siya sa higaan ng ibang lalaki at umakyat ka sa kama ko noong araw na yon. Napakaswerte mo at para mabuhay ka dahil nabuntis ka kay Mateo. Tingnan mo Sebastian, siya ang iyong lola. Tulad mo na galit sa kanya, galit din ako sa kanya pero ilang taon akong hindi nagpakita, sabi ni lolo na puno ng galit ang boses. Nangilid ang mga luha sa mga mata ng lola niya, nang marinig niya ang sinabi ni lolo, ngunit karapat-dapat lang yun sa kanya sa paggawa niya ng masama sa mga tao.
I bet she loved him so much, so his small words could hurt her beyond the imagination. Sino yung lalaking tinulungan mo? Tanong ni Mark sa lola ni Sebastian, habang nakatingin sa kanya at nakakuyom ang mga panga. Bakit hindi mo mahanap ito tulad ng ginawa mo para sa mga bagay na ito? Kinukot siya niya ito habang ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may galit. Grace, you better tell the truth now. Napabuntong hininga siya nang tumingin sa kanya si Lolo at muling sumigaw. It was your uncle. Finally, after waiting for a while, she spoke with a low voice. Uncle, may uncle ba tayo? We never had an uncle. Bakit ka nagsisinungaling? Nagsalita si Mark na may naiinip na boses. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nagagalit na siya dahil sa lola ni Sebastian. Siyempre, ang babaeng ito ay marunong lamang mang-asar sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mga masasamang bagay. Hindi mo ba alam na nagkamali ang lolo mo na nakabuntis ng babae? O paano mo malalaman kasi hindi pa alam ng lolo mo? Umisi siya kay Mark at tumingin sa akin. Paano nalaman ng babaeng ito ang lahat? Alam niya ang lahat at nakakasakit din siya ng mga tao. Hindi ko alam. Umiling si Mark at tumingin kay Sebastian habang nagpakawala ng malalim na hininga si Sebastian. He helped me with something years ago, so I gave him the favor by letting him get what he wants. Is that wrong? Nakangiting tanong niya, why the hell is she smile after doing something terrible like that? Nakaramdam ako ng galit sa kanya dahil sa ginawa niya. Siya ay talagang isang bastard. Hindi ako makapaniwala na ang isang babae ay maaaring maging ganito kalupit. Hindi lamang sa mga matatanda kundi maging siya ay napakalupit sa mga bata. Kung siya ay may malambot na puso, tutulungan ba niya ang sinuman na agawin kami? Napakabata pa namin at si Janos ay ilang buwan pa lamang. Babaeng walang puso, so pinatay din niya ang tatay ko. Tanong ni Mark nang biglang dumaloy ang panginginig sa katawan ko. Ang aking ama ay isang gwapong lalaki. Sa kasamaang palad, hindi ko siya naaalala at nakakasama siya noong bata pa ako. Oo, siya yun. Now you got all the information you want, so live now. Tumayo siya sa sofa para umalis pero pinigilan siya ni Sebastian. Saan natin siya mahahanap? Tanong niya habang nakaload ito sa kanya habang nakakunot ang noo. Naghintay siya ng ilang sandali at umiling. I don't know, simpleng sabi niya at tumingin sa akin. Kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit mo pinatay ang aking ina? Biglang tanong ni Sebastian nang bumagsak siya sa nakamamatay na katahimikan. Naghintay siya ng ilang sandali bago tumingin kay Sebastian. Habang nakatingin siya kay Sebastian, nakita ko ang gulat dahil nahanap ito ni Sebastian. Alam kong ikaw ang nag-utos na patayin siya. Paano na lang? Nagbuntis siya sa sarili mong apo, pinagmasdan niya ang basag na mukha ni Ryan at umiling. Wala siyang kalaban-laban para maging nanay mo at maging babae ng iyong ama. Simpleng sabi niya nang hindi man lang alintana, ang napatay niya kaya nawalan siya ng ina. So pinatay mo siya, yan na ba ang sinasabi mo sa akin ngayon? I'm gonna tell this to my father. Then he will understand na mismong ina niya ang pumatay sa asawa niya, sigaw ni Sebastian sa kanya. No, you're not telling him anything, Sebastian. If you dare to tell him, papatayin ko na lang itong buntis mong asawa. Anyways, I hate her so much. Kung alam kong siya si Marian that time, hinding-hindi ako papayag na maging surrogate mo siya. Never. Sigaw niya na parang baliw na babae. Galit na galit ang mukha niya at naikuyom niya ang mga kamao. Totoo ba? Pinatay mo ang inosenteng babae na yun. Tumingin sa kanya ang lolo ni Sebastian na may labis na pananakit na tingin. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha nito. Tell me, Grace. Muli nitong sabi habang namumula ang mga mata nito. Nakatingin ito sa kanya na puno ng disgusto ang mukha. She was not a good woman and Mateo deserved more than that, she said with a smile on her face. Her smile made me want to vomit. I hate her for everything that she did to everyone's lives. Talaga, kaya pinatay mo lang siya noong buntis siya at walang magawa nang wala si Mateo. Naalala ko na wala siya para sa negosyo, at pagbalik niya ang nakita niya ay ang bangkay ng kanyang asawa na may hindi pa isinisilang na sanggol, sabi ni Lolo. Puno ng disappointment at sakit ang boses niya. Napakarami mong nagawa, Grace. I should really appreciate you for doing these kinds of evil things behind my back. You'll get what you deserve.
Isang babae. Parang hindi ka bagay sa pamilyang Madrigal na ito. Ikaw ang naging only evil woman who was in this Madrigal family, sabi ni Lolo habang tumatayo sa sofa. Pagkatapos ay lumagpas siya sa kanya, ngunit mabilis siyang hinawakan ito mula sa kanyang kamay. Don't, I may be evil, but I love you. You know that. Just forget what I did. I've never done anything wrong to you. Walang hiyang ngumiti ito sa kanya at sinubukang yakapin siya. Nakakainis na babae. Huwag mo akong hawakan. Kailangan lang kitang patayin pagkatapos kong malaman na ikaw ang nagpawala sa akin ni Carla. Tinanggal niya ang mga kamay nito sa kanya at umakyat sa itaas. Mark, you can do whatever you want to her. After that, send her to the South Military as a prostitute. She was really horny every time. Narinig ko ang boses ni Lolo at napuno ng takot ang puso ko. Sa military, bilang isang pokpok, siya ay magdurusa hanggang sa siya ay mamatay kapag nangyari ito. Matanda na siya pero hindi naman siya pangit at maganda siya. Ang South Military ay napuno ng mga lalaking malahayop. Inaabuso nila ang mga babae na nananatili doon para sa trabaho at bilang mga babaeng mababa ang lipad. Ang pinakamasamang parusa na maaaring matanggap ng isang babae ay ipadala sa Southern Military. Nanginginig ang katawan ko nang maalala ko iyon. You can't do this. I'm your wife, sigaw niya na may nanginginig na boses at puno ng luha ang mga mata niya. You better tell me where that bastard is, or then I can spare you, sabi ni Mark habang tumatayo sa sofa, at naglakad papunta sa kanya. Umiling siya at tinakpan ang mukha ng magkabilang palad. Hindi ko talaga alam, simpleng sabi niya habang humihikbi. Alright then, go to the South Military and enjoy. You made me lose my whole damn family. Napatay ang kapatid ko at pinatay din ang tatay ko. Tingnan mo ang kapatid ko. Hindi man lang niya kami naalala at namatay ang nanay ko dahil nagkaroon siya sa sakit sa puso. You fucking deserve to get fucked by those disgusting men and die from pain. Mariing hinawakan ni Mark ang babo niya at napasigaw siya sa sakit. Anong nangyayari dito? At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barquio of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Marian Sushon of America, Karen May Plato of Hong Kong, Evain Loha of Hong Kong, Fe Cruz, Judy Char, Ana Yu Powell, Harna Baduli, Tenda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianey Casagde of Kuwait, Talon 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Oman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemon Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Sassy TV, Rex Roy, Teresita Arevalo, Nicomeda Atihira, Annalisa Jamie of Saudi, Melanie Isidro of France, Nitz Reyes of Kuwait, Reyes Family of Kuwait, Alerta Family of Kuwait, Maricel Dela of Hong Kong, Janice Lunhas of Qatar, Honey V of Kuwait, Ella Fame of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marisa Remular of Oman, Lupineda of Dubai UAE, Mariz Vialaw of Kuwait, Dolores Martin of Riyadh KSA, Garamilo Serafin of Dubai UAE, EJ Kat of Hong Kong, Fatima Diocolano of Dammam KSA, Manang Mary's Channel of Oman, Devora Valdez of Singapore, Marites Bolarga of Taiwan, Florilyn Adlawan of Riyadh KSA, Lorena Barbosa of Moscow Russia, Jolie Madamasila of Israel, Maria Manering of Australia, Luz Tua of Israel, Annalisa Trinidad of Guagua Pampanga San Matias, Cherry Masaglang of Kuwait, Rose Hasmain Fernando of Oman, Dana Prestoza of KSA, Jane Gupit of Batangas City,
Connie Maximo of Taiwan, Nelly Gallo of Canada, Rosalinda Gonzaga of Kuwait, Jen Pitao of Qatar, Rodover Magallanes of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Reina Roque, Darkman Ed at Mimi, Leonard Brown, Yams, Vladimir Casimo, Pinky Flores, Gemela Dumasil, Glyceria Salab, Mars, Fena Veros, Mayu Calamente of Qatar, Rowena Manidol of Saudi Arabia, Takwatchera of Hong Kong, Catherine Asaha of Kuwait, Mayan of Macau, Jeannie Lynn Quixote of Madrid, Spain, Augustina Amora of Jeddah, KSA, Nelia Ruiz, Raquel Calao, Bernadette Pia, Rodalyn de la Cruz Tagle, Aditha Capiando, Girly Bautista, Jessel Aquines, Baby Dayrit, De La Cruz Aloha, Spice 221, Jingjing Roll Adan, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Shunli Diaries, Ellen Juanilo, Elsa Maestro, Amelita Andaha, Nympha Tolentino, Fiel Daliwan, LV Catalonia, Estrella Taluon, Madol Fuerza, Samar Biang, Highland Sam Gold, Marizel Varona, Zenaida Bala, Neri Javier, Dory Lynn Besa, Alma 1027, Mari Fidator, Helen Santiago, Cynthia Neva, Lizel Chato, Edita Barrientos, Lena Palail, Alejandro Boncalos, Azumi 12 Gamang, Gemma Pina Florida, Cherry Lorono, Rodney Santiago, Elizabeth Banutan, Madol Fierzos, Mitch Hernan, Maria Luningning Fabre, Jenny Joy Ruiz, Maluga Cusana, Anato Kitchen, John Emily, Irma Akira, Beverly Ruiz, Madeline Gatan, Evelyn Valera, Cecil Yamamoto, Evelyn Ibanez, Challenges Vlog of Kuwait, Berlan Almacedo of Demam KSA, Ronda Carion, Max Iserd, Adelina Gelorina, Mary Lou Molina, Vilma Sakin, O'Rourke Erme, Mayore BCN, Gloria Abihiro, Feli Cockle, Banduan Lin, Agbon Family of Caloocan, Crisol Family of Quezon City, Lori of Kuwait, Rosana, Merlin Thomas of Bahrain, Jules HL101, Honesa Basco of Qatar, Angelica Feboa Montajes at sa mga anak niya na sina Tina and Penty of Finland and Anne of Dubai, Marshall Lemery of Israel, Merlin Thomas of Bahrain, Ariel Kababat of San Rafael, Bulacan, Naranjo Luz of Hong Kong, Nenita Dagohoy, Rowena Libona, Mary Jane Gono, Lorena Coloma, Pami A. Kamsa, Betty Lulosnung, Josie Borilio, Femalig Onlina, Marilyn Batuigas 20, Tunog Relaxing, Shalimar Vergara, Sunida Abo, Jassy Baking, Hala Aguilan, Jeff Felgayo, Chris Elda Mausisa, Bonifacio Ramos, Rose Estoy, Romnick D, Jelon Dennis Ruiz, Vilma Sakin. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.